kagaya nitong kay Senator Bato de la Rosa, kagaya nitong kay Albayalde, kagaya nitong kay ang pangal to, yang si nakalimutan natin yan si Gamboa. Yan, sila ho yung mga naging dating chief PNP natin kung saan talagang yung track record nila, yung mga accomplishment nila ay napakagaganda at masasabi mo pagka yung mga individual na yan ay naging chief PNP dahil merong napatunayan yan dahil sa kanilang trabaho. Ito ho bang si Nicolas Torre sa kanyang pagtatrabaho dito sa administrasyon na to, ano hong napatunayan niya? Napakulong si Pastor Apollo Kibuloy, napadala sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano pa? Maliban ho dun sa mga nabanggit natin na yun, wala ho tayong nabalitaan na nasolve na napakalaking kaso o nahuli na napakalaking bulto ng droga nitong si Nicolas Torre o napababa ang kriminalidad sa ating bansa. Wala ho tayong narinig na gano'n. Ang basta alam natin, yung si Nicolas Torre talagang inabuso ang karapatan ng mga kababayan nating miyembro ng KOJC at yung karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho ang dahilan ng pagiging chief PNP niya. Heto ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay ibang klase ho. Ha? Dilema, binati si Jen Torre bilang bagong PNP chief. I have full confidence. Siyempre, kayo ba naman, di ba? Pagka ba naman hindi kayo nagkaroon ng full confidence, di ba? Ang tagal nyong trinabaho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nasa DOJ kayo, hindi nyo mapakulong-kulong si Nicolas Torre napadala niya sa The Hague, Netherlands. Kaya ang tagal hong nasa nasa human rights, nasa DOJ, hindi ho niya nasampahan ng kaso, hindi man lamang napakulong itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung hindi pa inabuso nitong si Nicolas Torre ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi pa ho siya mapapadala dyan sa The Hague, Netherlands. Kaya naman talagang full confidence ho yang si Leila de Lima dito kay Nicolas Torre. Heto na ho, rekta na ho tayo sa pinaka-latest na kaganapan ngayong araw na to. Yung nagpuso kasi itong si Senator Amy Marcos na iuuwi daw ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ka-shake hands pa ho niya itong si Attorney Kaufman. Pakinggan natin itong balita. Together, we will bring PRRD home. Yan po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos makipagpulong sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Nagtungo sa The Hague, Netherlands si Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na batid daw niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan dahil naranasan na nila ito noon. Kaya simulat sa pool ay alam daw ni VP Sara ang opinyon niya tungkol sa ani ay hindi katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulo. Bahaging pa ni Senadora Marcos, hindi raw siya naghintay ng 39 na taon para magkamali muli at may Marcos daw na natuto na sa kasaysayan. Git pa ng senadora, hindi siya nagtungo sa The Netherlands para magdrama, kundi para tumulong na magawa ng paraan ng pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Talagang itong si Amy Marcos, ha? Matindi ho, hindi daw ho siya nagpunta doon para magdrama, para ang pakayo talaga daw niya ay mapauwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, okay yan. Ngayong mga panahon na to, tapos na eleksyon, tayo ho ang ating, ito talaga, ang ating trust and confidence dito kay VP Sara, ito the moon. Talagang may tiwala ho tayo sa kanyang mga shot call, sa kanyang mga judgment call pagdating dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung ano man ho ang kanyang mga plano niya, kung paano trabahuhin itong kinahaharap na problema nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ibinibigay ho natin yan, pinagkakatiwala ho natin yan sa napakahusay na mga kamay nitong si Vice President Sara Duterte. Yang mga ginagawa ho niya na yan, yung pag-endorso kay Amy, yung pagsama kay Amy dyan sa Netherlands, ano ho yan, saludo ho tayo dyan sa ginagawa na yan itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Good job, VP. Okay yan. Diba? Mahusay ho yan. Tuloy ho natin. Detenea sa Netherlands si Duterte dahil sa kinakaharap na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mga kapatid, ako po si... Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa ano na yan? Dyan sa pagsama, base sa mga nababasa nating post, personal daw na request nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Amy Marcos, na sumama siya dyan sa pagbisita na yan, itong si VP Sara, dyan sa The Hague, Netherlands.
ano ho natin, yung mga galit kay Senator Amy Marcos, wala, tapos na ho eleksyon. Senador na ho siya. Mag-move on na ho tayo. Nagsalita ang sambayan ng Pilipino, hindi ho natin kinakampihan dito si Amy. Meron hong plano si BP. Meron hong plano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo ba naman? 'Di ba? Kung meron hong hindi naman gagamitin. Kaibigan nga eh. Ang sinasabi ni BP Sara, ang friendship nila nitong si Amy Marcos beyond politics na. Hindi na yung tipong politika, yung tipong pagka wala na sa politika, pagkakaalyado, magkaibigan, pagka hindi na kaalyado, hindi na magkaibigan. Galing yung kay BP Sara. Since tapos na eleksyon, wala tayong magagawa dahil senador na yan at nakikita natin na talagang tumutulong siya para mapauwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the first place naman, hindi naman dapat talaga aabot sa ganito yan kung talaga nakaialam siya nung papadala sa Dahig Netherlands si Tatay Digong, di ba? Anak, kapatid ka ng presidente, may magagawa ka ngayong noong mga panahon na yon. Di natin alam, gusto ho niyang magparinig o magpabida noong mga panahon na yon. Wala ho siyang ginawa maliban dun sa mga parinig, mga post niya noong mga panahon na yon. Kaya nagtuloy-tuloy yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo dyan sa The Hague, Netherlands. Ngayon ho mga kababayan, dyan sa nangyayari na yan na ang kasakasama nitong si VP Sara dyan sa The Hague, Netherlands, itong si Senator Amy Marcos, yun ho ang pinakamalaking sampal sa pagmumuka nitong si Marcos Jr. at ng kanyang mga kamag-anak na kung saan natutuwa sila dyan sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Ha? Yan ho ang pinakaiga nga kung meron ka mang makakasama, hindi naman natin sinasabing gagamitin ha, kasi hindi manggagamit ang mga Duterte. Hindi wala ho sa bokabularyo nila yung mga ginagawa nitong mga Marcos na to, yung tipong gagamitin sa eleksyon, pagka nanalo tapos na. Yang nangyayari na yan, yung pagsama kay Amy, ano ho yan merong isinisend na mensahe sa international community, international media, sa mga sumusubaybay dito sa issue na to. Ano ibig sabihin? Kapatid mismo ng presidente, hindi sang-ayon dyan sa ginawa nitong si Marcos Jr. Di ho ba napakalaking sampal sa pagmumukha nitong si Marcos Jr.? Yang pagsama na yan nitong si Amy Marcos dyan sa The Hague, Netherlands. Ako, yun lang naman hong opinion ko. Kung ano yung mga opinion nyo, pwede nyo hong ilatag lahat yan dyan sa baba at pag-usapan noon natin kung ano masasabi ng ating mga kasama dito sa PH Update dyan sa mga kaganapan na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Pakinggan ho natin yung kanya naging press conference kaninang umaga na yung pag-aanunsyo niya ho dito kay Nicolas Torre talaga medyo yung tipong medyo dramatic alam naman natin yung next in line talaga dyan si Nicolas Torre. Sino ba? Sino bang ihahalal maliban kay Nicolas Torre? Wala akong official sa PNP ang merong accomplishment ngayong mga panahon na to, kagaya ng accomplishment itong si Nicolas Torre. Wala akong makakalampas doon sa nagawa ni Nicolas Torre. Mantakin nyo, naghukay ho siya sa ilalim ng Jose Maria College. Hinahanap ho niya yung heartbeat. Palipat-lipat yung heartbeat, di ba? Hinahanap niya. Wala akong makakagawa dun sa accomplishment na yun. Wala akong opisyal ng PNP ang nasa tamang katinoan na gagawa dun sa ginawa ni Nicolas Torre. Diba? Wala akong opisyal sa PNP na kung saan hindi pa papasukin yung kamag-anak, yung anak ng inaaresto at yung abogado sa oras ng pag-aresto nila kay dating. Wala akong opisyal sa PNP na nasa matinong katinoan dun, nagagawa dun sa ginawa ni Nicolas Torre noong mga oras na yon, noong mga sandali na yon na inaresto nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ho. Silang dalawa lang ho ni Romel Marbil. Sila lang ho ang merong sikmura na gumawa ng mga ganong klaseng bagay, nga. Kasi yung mga opisyal sa PNP na alam nila na hindi ho nila masisikmura yun, aalis ho sila. Pero sila, yung kumbaga, yung pagkakabuild ng kanilang karera diyan sa PNP, talagang hinihanda ho sila dito sa pagkakataon na to na magpagamit sa administrasyon itong si Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video na to, umpisa na ho natin itong si Lucas Bersamin. Ito, matindi din ho itong mama na to. Ang kapal ng mukha ho nito talaga namang sobrang kapal ho. Matindi ho. Makapal na, napaka-plastic pa at walang utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkakatalaga niya bilang Chief Justice, sinunod lang ni Tatay Digong yung seniority diyan sa hindi niya pinakialaman
Di ho siya nakikialam sa ganun. Kung ano yung seniority, yun ang susundin. Kung sino yung di siya kagaya nitong si Panot. Okay, umpisa na ho natin mga kababayan. No, there is another one that I will have to announce. Naku, The PNP chief. naku po. Pa-dramatic. No? Sino? Para namang ano no? Pala mo naman talagang... The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. June 2nd. Okay. We are grateful for the service of those who are stepping down. A smooth transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. Naku. Para sa mga mga general, yung mga nasa baba nitong si Nicolas Torre na masisigmura nyo ba? Yung PNP chief nyo talagang napakatindi ng pagiging, 'di ba? Yung pagiging niya, 'di ba? Pagiging ago niya, 'di ba? Masisikmura niyo ho ba yung ginagawa na yan itong si Nicolas Torre? Tuloy ho natin. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. As the President has said, he will not hesitate to make the necessary changes to keep the government moving forward. Thank you. I will now take your questions. Yung Yosores, Radio 630. Good afternoon. Hello. Good afternoon po, ES. Ano po kaya yung naging rason ni President Marcos Jr. doon po sa pagtanggap niya ng courtesy resignation ni Solgen Guevara? Well, si Solgen Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the president accepted his resignation to allow for fresh blood to come in, or the supervising cabinet. Nako, puro ho ito, puro ika nga wala ho tayong maririnig na matinong mga sagot dito kay kasi mga yan Q&A galing mismo dito kay Bersamin yung mga yan di ba? Galing ho mismo kay Bersamin yung mga yan. Kaya imbis na pakinggan ho natin yan, aso lang naman ho yan itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Tambaluslos. Di nga itong si Marcos Jr. Wala akong si Marcos Jr. Yan, shot caller na inutil. Ika nga kung anong marinig niya, ginagawa niya, tapos pagka medyo sumablay kung sino-sino sinisisi. Ganun ho yan si Marcos Jr. Wala ho tayong maririnig na matinong mga sagot dito sa dito kay Lucas Bersamin. Punta na lang ho tayo dito kay Senator Tito Soto. Ito ito isa ring bida-bida to no. Kasi nung panahon ng kampanya hindi niya mabira-bira yung budget, pero ngayon medyo kumakana ho siya. Gusto nating marinig ang kanya mga punto de vista dito sa dito sa usaping budget kasi ho yan dito sa kasalukuyang Senado hindi sila naging transparent nung tinalakay yung 2025 budget. So papasok ko itong mga bagong senador at syempre magpapakita ang gilas yan. Di ba? Napakarami hong anomalya mapahanggang sa ngayon. Yung iba dyan hindi pa nare-resolve. Hindi pa yung hinihintay natin na magkaroon ng oral argument dyan sa Supreme Court, hindi pa rin natin mahagilap mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Kaya naman, pakinggan natin. Gusto maging Senate President, tingnan natin kung ano sasabihin nito. Pero sigurado natin dito, hindi ka pa nagsasalita, yung si Rodante Marcoleta, tinayuan niya na yung maanumalyang budget na yan. Di ba? Tinayuan na ho niya. Nagsalita sa ganang mamamayan, nagsalita sa mga vlog, nagsalita kung saan-saan at inaalmahan niya ang mga hokus-pokus na ginawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. diyan sa 2025 budget. Pakinggan natin itong si Soto. Tingnan natin kung mambobola ba siya, mayroong mga katotohanan ang sasabihin itong mama na to o kung ano pa man. Mag-i-interview sa kanya itong si Ma'am Karen Davila.
Eto ho, manunuwag na ho itong si Soto. Out quickly the 2025 budget that it was called the most corrupt. And you had agencies that, I mean, their budgets were slashed, and a bulk of the budget, I mean, a lot of it went to ayuda, which was used during the campaign, right? Are you sure? Because some of it went to the DPWH. Okay. Some went to the DPWH. Pagka napunta sa DPWH, mas worse ho yun. Pag napunta sa DPWH, mas worse. Kasi, paano mo dadalhin yung pondo doon? Halos mahati na itong taon, pero wala pa rin tayo nakikita ang ginagawa ng DPWH. Okay, ang tanong ko, do you see the budget issue as an edge for you? If you were Senate President during that time, would that budget have passed in the BICAM? No way. No way. And as a matter of fact, the BICAM would have been transparent. If I were Senate President, the BICAM would have been transparent. I would not. Tingnan natin. Kaya mo ba si Mark Romualdez? Sa bagay, base sa mga development ngayon, talagang ang Senado isusuwagin na nila itong si Romualdez. Yun ang dapat ginawa nitong si Jesus Escudero. Kaso natakot siya sa influensya nitong si Romualdez dyan sa Malacanang. Baka bigla ho siyang mapalitan, di ba? Pero dito sa ayaw at sa gusto mo, Gis, bababa ka sa pwesto, Brad. Ang daming pumipila diyan sa pwestuhan mo na yan. At walang impluwensya ang Malacanang dito sa mga mangyayaring rigodon sa pagpasok ng 20th Congress. Wala nang kapangyarihan. Lame duck na yung boss mo. Hindi mo ba makita yung si Lisa Araneta Marcos, parang na ang dating parang na di ba? Na kuning-kuning na ho siya eh. Diba yung alam na niya na time's up na, madam. Ika nga yung pagiging bratinela mo, kahit ano pang ilabas mo na parang kontrolado nyo pa ang mga bagay-bagay ngayong mga panahon na to. Your time's up. Time's up. Sila naman ngayon. Ang mangyayaring rigodon, wala na ho talagang siyang Malacanang dyan. Tingnan natin. Pagka naupo dyan, kaalyado, halimbawa naupo dyan, yang si Soto, baka yan, kasama sa deal nila nung isinama sila sa alyansa. So, pagka naupo dyan, kaalyado nila, yung isa sa mga kandidato nila sa alyansa, malamang sa malamang, yan, lokohan niyang na yan, lokohan niyang magiging rigodon na yan. Pero kung halimbawa, ang magiging Senate President, ito lang naman halimbawa magiging Senate President, Senator Rodante Marcoleta, doon naniniwala tayo na magkakaroon ng konkretong pagbabago dyan sa Senado. Pero pagka yan si Soto, yang si Lacson, kabalbalan ho yan. Not have allowed such to happen in the BICAM. Even before the BICAM. Because there are a number of provisions there that have been prioritized, which should have been prioritized otherwise. Like, for example, take the case of the law that I principally authored, Doktor para sa Bayan. Okay, the proposal then before every year there must be at least 40 students or 40 would-be doctors. Tanggap na ho nila tanggap na nila na hindi na nila pwedeng sundin yung ruta na tinahak nitong si Jesus Escudero. Hindi ho popular sa sambayan ng Pilipino. Yung tipong magpakaasa ka kay Lisa at dito kay Tamba, hindi ho popular yun. Kaya itong incoming Senate President, alam niya na ho na hindi mo pwedeng gawin yung ginawa nitong si Tambaloslo, nitong si Jesus Escudero. Kailangan ngayong mga panahon na to, kung mali, hindi nyo pwedeng i-sugarcoat na yung tipong wala namang blanco, basta pumirma kami, walang blanco. Meron nga blanco sa BICAM. Tinanggalan dapat ang DepEd ang pinakamataas ang pondo. Anong ginawa nyo? Diba? Dapat ang PhilHealth dapat merong subsidiya. Automatic yon, nasa batas. Dapat merong papasok na pera, merong ibibigay na porsyento doon sa mga nakolektang buwis, doon sa mga doon sa mga matatamis na inumin, mga nakakalasing na inumin, mga vape, 'di ba? Meron nung makukuhang porsyento ng buwis diyan sa mga produkto na yan at ibibigay diyan sa PhilHealth. Hindi ho nila ginawa. So, kung sakaling kung sino man dito sa mga paparating na senador, hindi ho nila sinunod
hindi ho nila pinakinggan ang panawagan ng ating mga kababayan na magkaroon ng transparent ng pagbalangkas ng budget sa 2025. Mahalin tulad lang ho sila dito kay Chis Escudero. Kita nyo ho, di ba ang taas ng rating niyan? Halos sumasabay siya kay BP. Nung nakita nung na-realize ng ating mga kababayan, naku, aso lang pala nitong si Lisa Araneta Marcos yan, si Chis, tagahawak lang pala siya ng champagne. Anong nangyari sa rating niya? Lagapak din ho siya, di ba? Kaya alam na ho nila, tansyado na ng susunod na magiging Senate President. Pero kung sakaling ito, diskumpiyado ako dito. Alyansa yan eh. Makakasama na sa deal nila yan. No? Pagka naging nanalo ka, Soto, automatic Senate President ka. Pero hindi ho tayo believe dyan kasi hindi niya ho alam kung paano pababain ang presyo ng kuryente. Alam ni Kong Dante, mantakin nyo, yun ang base na naging senador yan. Hindi ho niya alam paano i-resolve. Si Kong Dante, alam niya. Kaya kung tayo papipiliin, Rodante Marcoleta for Senate President. Naku, mga kampanya pa pala tayo dito. Medicine proper, no, na free scholarship, free books, everything. For every SUC that offers medicine proper. Okay, the budget is for that. For this 2025 budget, it was limited to 24. 24 per SUC. Because they cut it. So they didn't follow the law. Somebody cut it, and placed it in the DPWH. If I was Senate President, I will never allow that. Yung sample lang yun, and there were Isa lang yun for you. Isa lang yun. Kasi may issue pa. 12 billion slash DepEd, but we can go on and on. So, the Senate has been independent during my time. The only budget in history with an annotation was during my time because I did not agree with what the House did. And the members of the Senate supported me in that case. I did not want to sign the budget because may mga siningit sila during and after the BICAM, which is illegal. do you consider the 2025 budget illegal? My opinion, my personal opinion, yes. Yes, that is my opinion. I believe Senator Lacson is correct when he said that this is the most corrupt budget ever. Nako, Okay. yari ka dito, Chis Escudero. Merong mga nalabag doon sa 2025 budget. So anong gagawin natin ngayon kay Chis Escudero? Tanggalin na natin yan. Tatanggalin na yan bilang Senate President. Ayoko yung Senate President ng Pilipinas tagahawak lang ng champagne, bote ng champagne, baso ng champagne itong si Lisa Araneta Marcos. Papayag ho ba kayo na ang inyong Senate President ikatlo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan? Di ba? Tagahawak lang ng baso ng champagne nitong First Lady na hindi naman halal ng sambayanan. Yung kanyang titulo lang, kumbaga bit lang ng pagiging presidente ng kanyang asawa. Payag ho ba kayo doon? Wala akong mandato yang si Lisa, pero tagahawak lang niya ng baso ng champagne ang Senate President ng Pilipinas. Payag ho ba kayo doon? Dapat ho talaga, pagpasok ng 20th Congress, pagkatapos ng seremonyas dyan sa batasan, pag-upo dyan sa plenaryo, I move that the post of Senate President will be vacant immediately. English yun, ha? Kala nyo, ha? Diba? Ganun ho dapat. Pagpasok, bakantihin yan. Tapos, I nominate, parang sa classroom, Rodante Marcoleta, the new Senate President. Huwag yan si Soto, ayoko yan. Rodante Marcoleta, rektang Rodante Marcoleta. Wala yan eh. Anong independent? Hindi. Noong panahon na kailangan na mag-ingay kayo, hindi kayo nag-iingay. Ngayong nagsipanalo kayo dahil nanalo na kayo eh. Wala nang magagawa yan si Marcos Jr. kasi hindi gaganda ang imahe ng alyansa pagka bumanat kayo. Ngayon, patapos na ang alyansa, magbabanatan na kayo. Hindi ho namin kailangan yung mga ganyang klaseng politiko, yung mga trapong kagaya nyo. Kailangan namin yung mga merong yagba, merong prinsipyo at paninindigan na nung kailangan namin na magsalita yung mga individual na yun, nagsasalita sila para sa sambayan ng Pilipino. I believe him, man, because he knows his numbers, and he has intel. Okay, all right. Okay,
So I'm going to move on now to another topic only because I want to cover a lot of ground. One is, did you speak with the senators? Did you get their sense on how they feel about the upcoming trial of Vice President Sara Duterte? Do your colleagues even want a trial? I have spoken to a few, and most of them are impartial, Okay. and they would want to remain impartial. And I impart it on them also. As far as I'm concerned, I would always want to be impartial. Now, there are two Impartial during trial, pero pagka magbibigay na ng hatol, magsasalita dyan kung magkano. Punto ka. Yung nangyari kay Corona, di ba? Na-impeach siya. Pagkatapos ng 10 taon, acquitted lahat siya doon sa mga kaso niya. Binasura lahat. Walang ebidensya, pero na-convict siya. Impartial. Depende kung magkano ang ilalabas na pera. Yun ho yun. conflicting rules that beset us and beset the Senate. And those are, first, the Senate rules, which emanate from the Constitution, and the impeachment rules, which I principally authored. Okay. Because I Let's was talk about there that in detail. sige. So you're going to talk about rule, this is section 123 of, what rule is this? Is this the 14th rule? Ano ba to? Section 123, right? Unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. Is that one? Let's talk about the rules. No. There is a particular provision in the Senate rules that jibe with the Constitution, which is when the Senate adjourns sine die, everything dies. You will have to refile in the next Congress. Everything. No, everything. Committee reports, kahit natapos na bills, kahit on third reading already. Once adjourned sine die, the Constitution says it all dies without day, sabi ng sine die. So therefore, whatever the Senate is taking up by dating ng June 13, 1-3, June 13, everything dies. Okay, the question is, in the impeachment rules, it says that an impeachment trial must be seen to the end. Pag inumpisahan nila sa June 2 o June 3, tapos na nila ng June 13, hindi nila matatapos ng June 13. So what will happen? It will cross over, supposed to be, to the 20th Congress. There are people who are saying that yes, it is a carryover. Yeah. Because in 1950, the ruling by the Supreme Court says so. But 1950 yun, iba na yung Constitution ng 87. In the last Congress, there was a Supreme Court decision on the Balag versus Senate issue. Yes. That says na pag natapos ang term, pag nag-adjourn sine die, tapos lahat. Oo. So, what does that mean? That means the impeachment dies after June 13. Okay. Hindi yan. Hindi yan ang ano. Depende kasi yan kung paano tinanggap at kung may bilang ang impeachment. Magbabago ang timpla ng mga kumikilatis diyan. Depende kung gaano karami ang makukuhang boto. Kasi base dito sa impeachment ni BP Sara, wala ho silang makukuhang boto. Kaya ang mangyayari, papatayin na lang ho nila. Hahayaan na lang ho nilang masawi itong impeachment na to ng natural death, ika nga, di ba? Hayaan na lang nila ng pumanaw ng matiwasay itong impeachment na to. Alam na nila, walang bilang. Kahit si Drilon, alam ho niya, walang bilang ang impeachment. Kaya tayo ay naniniwala na nakabase talaga yan. Hindi sa rules, hindi sa saligang, pagpapadala nga kay Tatay Digong, illegal sa saligang batas, sinikutan. Alam din ho nila, bakit merong reconciliation? Bakit merong reconciliation? Kasi alam din ni Marcos Jr. na wala nang bilang yung impeachment na yan. Tapos na ho ang impeachment. Pagkatapos ng eleksyon, nung nagdaang 2025 midterm election, tapos na rin ho ang impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Yun ho yun. Hindi nakita si BP, pa smile na lang.
Alam mo nila wala nang bilang. Alam mo nila wala nang bilang. Kaya ngayon, inaayaan na lang nila na by June 13 tapos na, wala nang impeachment. Nakabase yun sa saligang batas. Pero kung merong bilang yan, merong ruling na ganito ganyan. Tuloy natin yan kasi tatanggalin natin si Sara. Alam ho nila na magsasayang lang ho sila ng laway nila at hindi rin ho sila makakakuha ng sapat na boto. Yan ho dapat ang kinonsideran itong si Tambaluslos. Kaso, calculation yung nangyari. Na-miscalculate nitong si Tambaluslos yung mga, kala niya yung ayuda, may tatawid, yung mga alyansa senator, election, pagpasok sa Senado, tuloy-tuloy. Hindi ho yun ang nangyari. Kabaliktaran, hindi na ilusot yung mga taga-alyansa, pumasok yung mga taga-PDP. Ngayon, sinasabi ng mga, ano ang timpla sa Senado? Hindi. Dapat, na yan, pero noong panahong na-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives, yan? Tuloy-tuloy yan. Pagka na-umpisa niya, dapat tapusin yan. Di ba? Ganun ho sila. Pero ngayon, ang timpla, iba na. Di ba? Eksaya mayat-maya si Chis Escudero, meron ho siyang press code. Sa Senado, noong noong nagkakaroon ng, noong nai-transmit na sa Senado, yung articles of impeachment na yan. Pero ngayon, base sa bilang, dapat, by June 13, tapos na yan. It over in the following Congress. Yeah. So I want to ask you about that. Let's talk about that further for the public to understand. Election lawyer attorney Romy Macalintal also wrote, and I think he spoke about that, and he cited itong Rule 44 of the Senate. So I'm going to repeat it for the audience. So Rule 44 of the Senate states that all pending matters, what you've mentioned, and proceedings die with the adjournment or termination of Congress. So he says this means the incoming Senate, which convenes after June 30, cannot simply resume the impeachment trial. Now, does Rule 44 of the Senate, does that go above the Constitution? In fairness, Macalintal, Drilon, yung mga mahuhusay na abogado, magkakapareso sila ng dito sa pagtimbang dito sa impeachment na to. After June 13, wala na. Ngayon, hindi ka na pwedeng mag-file kasi merong 1-year ban yan. Magkakapareso sila. But base din dito kay Lacson, dito kay Soto, noong mga panahon na nangangampanya, di sila nagsasalita dyan. Ngayon, dapat June 13, wala na. Kailangan na mag-refile ng panibagong impeachment. At sigurado ho tayo, magiging pares pa rin ang bilang kung sakaling mag-file sila ng impeachment dito kay VP Sara sa 2027. Naku, itong si Luis Tro, itong si Rog Gutierrez, talagang pinaghandaan nila ng bonggang-bongga yung impeachment na yan. Ngayon, hanggang lang pala sila, balita natin, pinospon pa ho yung tag dito. Yung paglalatag ng articles of impeachment Diba? Yung preliminary, kalimutan natin yung preliminary. Nabasa natin kanina na mental tayo ngayon, mental block tayo. Mamaya sunod video. Natin yan? Constitutional duty for impeachment that you hold certain officials accountable. Kasi, di ba, it is sui generis, ang sabi nga nila. So, paano yun, Tito Sen? That is precisely the what I'm saying. Yeah, There are two conflicting rules. Yeah. But which one shall prevail? Yun ang pinag-uusapan niya because part 3 of the impeachment rules says shall continue. Yun namang section 1, 2, 3 of the rules of the Senate, and you read part of it. The Senate terminate upon expiration of the Congress. Yeah. Oo. So if you were Senate President in the 20th Congress, hypothetical, what would you do? Would you ask your colleagues to take a vote? Because Macalintal says the Constitution explicitly prohibits the filing of more than one impeachment case against the same official within a 1-year period, right?
He Correct. considers it a revival if the 20th Congress tackles the impeachment. He says it's considered as new. What are your thoughts on that, Tito Sen? What should the 20th, the senators of the 20th Congress do? Because for sure, Senator Amy Marcos will bring that up. The Sara Duterte supporters will bring that up. Well, the best is for the Senate to decide. Are you talking about the 19th or the 20th Congress? Because if you 20th. talk about the 19th Congress, sa akin, well, hindsight, it's always the best. Hindsight. On hindsight, in January 18, when they received the transmission from the House, they should have taken it up. Di ba? Oh, they should have taken it up. But they did. Nag-adjourn sila ng alas 12 ng gabi ng January 18. Nag-adjourn sila for the campaign. Without transmitting without referring the impeachment to the Committee on Rules. So wala silang nagawa. Ngayon, umpisa nila sa June 2 or June 3. The 20th Congress ang papatakan yan. Because I don't think they can finish it by June 13. Yeah. So, the bottom line, well, let the senators decide. So, what you're saying is, Ang issue, let the senator decide. Kung alam na nila, kung walang bilang, magagamit lang yung trial para talagang yung bloodbath na ni VP Sara ay makuha niya. Ganito na lang. Pag binigay natin kay Sara to, mas babango siya. Kung pahahabain niya yan, hanggat gusto nyo, talagang gusto niyang makipagbalagbagan yan. Hindi oras na talagang makapangampanya siya sa 2028. Baka hindi pa 2028, presidente na yan. Baka lalo lang ma-emphasize yung mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Gugustuhin nyo ba yun? Dalawang bagay lang naman ho yan eh. Pagka tinuloy natin, babalahurain ni Bibi Sara ang administrasyon ni Marcos Jr. At sigurado acquitted siya. Kung i-address natin, hindi makakapag-bloodbath si Bibi Sara. Dalawa lang naman eh. Win-win situation kay Bibi Sara yan eh. Hindi ko sinasabi to bilang taga-suporta ng mga Duterte. Hindi ko sinasabi, gusto kong matuloy ang impeachment. Yun ang gusto ng ng idolo ko si VP eh. Yun ang gusto ng presidente ko eh. Gusto niya na magkaroon ng bloodbath sa Senado. Yun ang gusto kong ibigay sa kanya. Dahil alam ko anong sabi ni VP? Hindi pa sila nakakita ng kalaban na kagaya ko. Yun ang gusto natin. Kung anong gusto ni VP, yun ang gusto natin. Di ba? Dinala niya sa The Hague, Netherlands, itong si Amy Marcos. Kumontra ba tayo? Bakit hindi si ganito? Hindi si ganyan. Hayaan niyo si BP. Nasa tamang katinoan niya. Nasa tamang ang pag-iisip ho natin, kung kung 10 step yan, para mapulpil yung mga plano ni BP Sara, yung iniisip pa lang ho natin, nandun pa lang tayo sa second step. Si BP Sara tapos na ho niya hanggang doon sa final step. Plansyado na sa kanya paano niya mapapahiya itong administrasyon na to. At yung pagsama kay Amy dyan sa The Hague, Netherlands, kasama ho yan. Ginamit nila si BP noong 2020, noong 20, di ba? Ano ba naman kung gamitin natin dyan? hindi magagamit yung mga Our friendship is beyond politics. Yun. is, if I'm hearing you, because Senate President Escudero, by the start of June 2, they will convene as an impeachment court, right? Hindi tapos. Most probably. Pag pumasok na kayo, 20th Congress, you believe, Tito Sen, kasi una, magbobotohan eh. Magbobotohan ng Senate President, right? Oo. Usually, yes. Usually. Posibleng magbago mismo. I mean, the Senate President, essentially, you lead the impeachment court, right? The presiding officer of the... So it's the Senate President. So are you saying that the Senate President, if it is no longer, kasi yan ang tanong, if it's Senate President Cheese Escudero, he can decide to continue, pero kung bago,
can the new set of senators ask that they take a vote? Is that possible at that point? Yes, that's possible. And the Senate President, whoever he is, cannot decide. Yeah. That is never. Whoever he is. Ibig sabihin, ano na, dandil na talaga yung pagpapalit. Nako, Jis. Kaya pala, pinagpaliban nitong si Jis Escudero yung ano, yung ang tawag dito, yung mamaya, napin natin. That should never be done. O mali yun. Kung ginagawa nila yun, mali yun. It is always the Senate who must decide. Like for example, the impeachment court, no? Marami nagsasabi niyan, ako, importante yung impeachment, yung presiding officer. Presiding officer lang yun. Tingnan nilang mabuti yung impeachment. Basahin nilang mabuti, intindihin nila. The impeachment court is the court, not the Senate President. He is merely the presiding officer. He must have a very good mastery of parliamentary rules and procedures, a very good... Very good parliament. Parang ako, ganun mo na yung sarili mo. Magaling ako dyan, pero hindi ko alam kung paano pabababain yung presyo ng kuryente. Knowledge of the rules of court. Yes, that's about it. But everything is decided by the court. It should never be the Senate President alone who decides. You know, that should never be done. So Now- it should, the members of the Senate in the 20th Congress must stand up and discuss this. Oo. Now, given that you are co-equal branches of government, if this is brought before the Supreme Court, questioning, right, the crossover, because Pwede, Justice of yun ang Peace. tanong. Oh, because in the United States, the impeachment court of Bill Clinton crossed two Congresses. So that's a defense of the House prosecutors, two justices as well. Nagpalit ang Kongreso in the US, tinuloy. But one can argue, iba naman yon, right? Iba ang batas doon, iba ang rules doon. Kung susundin natin yung rules na sa US, kada sentimong perang winawaldas ng mga congressman doon, na-audit ho lahat. Sundin ho natin, huwag ho tayong pumili doon sa convenient lang dito sa mga walang yang congressman na to. Kung pipiliin natin na dapat magtuloy-tuloy ang impeachment, dapat gawin din natin yung sistema nila sa Estados Unidos na kung saan yung bawat isang congressman obligadong magsumite ng kanilang mga winaldas na pera ng kanilang mga mamamayan. Yung talagang up to the last centavo na-audit, transparent, nasa website ng House of Representatives ng Estados Unidos. Kung gagawin natin yung, gagayahin natin yung, gayahin natin lahat. Wag lang yung di ba, yung impeachment. Correct. Iba, saka, if I'm not mistaken, nag-crossover na, pero hindi naman nila tinuloy. Oo. Now, if the Supreme Court makes a decision, hypothetical to, and says you need to continue, does that take precedence over the Senate being a co-equal branch, or the Supreme Court has no say? Very good question. Ang ganda. That is a very good question. I have not thought of that. Susundin ba namin ang Supreme Court o hindi? Yan ang tanong doon. You are co-equal. No, wait. The Senate may pwedeng unahan ng Senate ang Supreme Court. Pwedeng unahan ng Senate. On day 1, July 28, nag-convene ang Senate. Somebody stands up and discusses it, talks about it. Sabi, do you think by July 28 may decision na Supreme Court dyan? Wala pa. Malamang, humingi pa ng ano yun, humingi ng comment from us, so from the Senate, from the House. Di ba? Ganyan pwede. Kung pangunahan ng Senado, July 28, i-discuss na kagad ng Senado. Sabi ng Senado, hindi kami continuing. Ayaw na. Tapos. Diba? Pwedeng ganun eh. Depends on the members of the Senate. It's not it is not the Senate President alone. Okay. Now, my last question is this. You were there for the impeachment trial of Estrada and Corona. Yes. It's a political exercise in the end, right? It's a political exercise. Which we learned in the second impeachment. Yes. In the first impeachment,
we were tied down to the rules of court. Oo. Ganun eh. Ang tanong ko, because the House, when I interview the House prosecutors in the end, they talk about, of course, that this is an accountability measure, right? It is an accountability measure for people in higher office, officials in higher office,